Hi guys, welcome to my vlog, Char. Welcome to Pearl TV. Ayun guys, happy Monday evening to all. At I got the chance to sit and I feel like talking, that's I am talking right now. So my topic for tonight is, bakit nga ba ako nagtrabaho na muli? Okay, after 8 years of being a stay-at-home mom and an entrepreneur, I once again decided to work, okay? To go outside the house and be an employee. Akala ko talaga dati hindi na ako magiging employee. Akala ko dati tuloy-tuloy na yung pagiging entrepreneur, okay? So, ano ba yung naging dahilan ko? Yung matinding dahilan ko para magtrabaho akong ulit, okay? So, si Mr. ko ayaw niya talaga na magtrabaho ako ulit kasi gusto ni Mr. ko alagaan ko yung anak ko. At ako talaga, gusto ko din yung ideyang yun. Pero, dumarating kasi sa point na, naramdaman ko na sobrang sipag ko na sa gawaing bahay. Tapos, lahat na lang gusto ko mayat-maya gawin ko. Tapos, at the end of the day, sobrang pagod na ako. Tapos, feeling ko magkakasakit. Nagkakasakit talaga ako, guys. Totoo lang. Yun talaga yung dahilan. Naramdaman ko na sobrang sipag ko na. Tapos, at the end of the day, wala namang... Kasi nga, yan nga eh. Yung sobrang sipag ko na sa gawaing bahay. Kasi ang aga-aga ko nagigising, around 4:30 in the morning, mag-asikaso na kay Shasha. Paggising ko ng umaga, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kung ano pinagagawa ko, linis, laba, linis, ikot-ikot. Ayun. Hindi ko na nga naisisingit minsan yung pag-YouTube eh. Hindi na nga ako nakakapag-live. So sabi ko parang something's wrong na eh. Hindi ko na nga nagagawa yung sideline ko. Na pag-YouTube, hindi ko na nagagawa. So sabi ko parang ano na eh. Ayun. So I decided to, sabi ko kailangan siguro magtrabaho na ako para tapos ng araw may income ako. Kasi hindi ko na nga din nagagawa yung pag-YouTube eh. Kasi masyado ko nang kinarir yung pagiging housewife. Tapos ang isa pang dahilan ay, sabi ko, pag magtrabaho na ako, si Ate Shasha, nandun na siya sa bahay ng kaibigan ko. And I will not allow her to bring a cellphone. Kasi pag nandito ako sa bahay, pag sobrang busy din ako, and ayaw niya din naman magpa-tutor na. Kasi feeling niya marunong na siya. Sabi niya, napag-aralan na namin nanay sa bahay, ayaw niya magpaturo. So, sige, okay, hindi ko naman siya pinipilit. So, sabi ko, no need naman na nandito ako sa bahay lagi kasi hindi naman siya magpaturo na eh, di ba? Marunong na din siya umintindi sa sarili niya, di okay na yun. And ayun nga, sabi ko kay Mr. ko, kailangan din. Kasi si Shasha, kailangan niyang matuklap sa cellphone. Now, na pag nandun na siya, yun kasi talaga yung yung cellphone, kasi diba tayo, nag-YouTube tayo, lagi nating hawak din yung YouTube. Or break time ko, hawak ako ng cellphone. Mag-YouTube, etong ko, pag nakahawak ng cellphone, lalo na galing na siya sa work, galing ako sa tawag nito, tawag nito, galing sa school. Tapos pakatapos galing sa school, wala na, hawak na yun ng cellphone. Kahit itago mo yung mga cellphone na hanapin niya. Hanggang yun, magagagalit na ako sa kanya kasi hindi talaga siya susunod. Pairamin mo siya, sabihin mo 1 hour. Hindi siya susunod. Okay? Malingat ka, mapansin mo naka 2 hours na. At na-stress ako doon. And I don't like that idea na paulit-ulit na nagagalit na ako. Siyempre, pag galit ka na, iba na yung pakiramdam mo eh. Halos araw-araw na ganun. Kaya sabi ko iba na, hindi. Change na ako. Gustuhin ko man na mag-sideline ako sa loob ng bahay para kasama ko siya. Ang hirap din. Kasi nga siya masyado siyang addicted na sa cellphone. Cellphone na yung buhay niya. Parang yung mga lesson niya sa school, hindi gumagana yung utak niya. Parang, ayun, sabi ko iba. Kailangan talaga siyang matuklap. Matuklap siya sa cellphone pag nasa iba siyang bahay at wala siya cellphone. So, fortunately, ganun ngayon nangyari. Hindi naman siya makahiram-hiram doon kina Tita Roslyn at sinabihan ko naman din, maghiram siya ng tablet ng anak ni Tita Roslyn. Pero, konti lang kasi, di ba? Sabi ko, iningatan ko yung mata.
And medyo okay na yung performance niya sa school. Matataas na. And I'm very happy. Kasi sabi ko tama naman yung decision ko na magtrabaho ako ulit. At ayun, I'm very much thankful kasi yung mga stress ko sa katawan, yung mga sakit-sakit ng ulo ko nawala na dito, sumasakit. Sobrang pagod ko na sa gawaing bahay. Sobrang inis minsan. Iba talaga eh. Iba, hindi maganda na okay lang na nandiyan ka sa loob ng bahay pero may katulong pa. Yung katulong mo, at least, yun ang gagawa ng mga gawaing bahay. Pero pag full-time mom ka, yung anak mo tendency talaga, cellphone. Tapos, mahanap niya talaga yung kasi yung mga cellphone ko, may isang laging nakalabas lang dyan. Kasi kung tumatawag si papa niya, may mga kausap tayo, di ba? Nagnegosyo tayo. So yun, dadamputin niya yun pag busy ka. So hindi magandang sabi kong trabaho na lang talaga ako. At ayun na nga. Ang ganda din kasi nga na tuklap-tuklap na siya. Kaso pagdating sa bahay sa gabi, ganun pa rin. Pero at least hindi na siya ganun ka-expose sa cellphone. Ayun, namimiss na nga daw ako na nagsusundo-sundo ako sa kanya sa school. Kasi pag ako nagsusundo sa kanya sa school, mama, kakain ako, bibili ako ng ice cream. Ayun, pag bibigyan ko siya, bibili kami ng ice cream. Sabi niya, mama, pwede mag-absent ka, kakain tayo ng tusok-tusok. Eh, sabi ko, hindi pwede. Once a month lang yung tusok-tusok na yan. Tsaka hindi na ako pwede mag-absent. Sayang naman ang araw. Yung absent ko, diba? So, namimiss niya din yung mga panahon na lagi ko siyang hinahatid, sinusundo. Pag magpasundo siya sa school, mama, magpalit ka ng konti, ha? Kasi may mga kalaro ako, mga kausap ako, and I allow her. Ganon. Pero syempre, ngayon na si Sis Rose, hindi man pwede. Pag sunduin na siya. Diba? Hindi man pwede pa-espesyal. So, may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin ginusto, pero kailangan natin gustuhin na lang kasi for the good naman, di ba? And ayun, at least ako kahit paano, kung hindi na ako kumikita sa YouTube, kasi hindi ko naman din natatrabaho na yung YouTube. Sa sobrang kabisihan ko araw-araw. At least sa opisina, nakatrabaho ako, 15:30 may sahod, di ba? So, ayun. At ayun, kaya magiging haggard sa gawain. At least lagi kang naka-makeup kasi lalabas ka naman. Gano'n naman ako kahit hindi ako nagtatrabaho, lagi ako naka-makeup, diba? Kasi pag feel ko mag-vlog, mag-live, naka-makeup. At least hindi masayang yung mga makeup kit ko na mga bigay ng ating mga sponsors. Diba? Hindi siya may expire na hindi siya nagamit. So, ayun guys, we have different reasons kasi may mga nagsasabi na okay naman yung trabaho ni mister mo. Ba't ka pa nagtatrabaho? Kanya-kanya tayong reason eh. We know that we have potential, mga bagay tayong gusto pang gawin sa buhay natin. Na nakikita natin na gusto nating gawin, di ba?